May mga salita na kapag binitawan mo ay hindi na muling maibabalik. May mga pahayag na akala mo ay simpleng kwento lamang, pero unti-unti palang inuubos ang iyong kapayapaan. Sa unang tingin ay tila wala itong bigat, ngunit sa paglipas ng panahon dito, nagsisimula ang pagkalugmok. Kung ang hangad mo ay maginhawang buhay, kailangan mong matutunan kung kailan mananahimik. Hindi lahat ng nasa isip ay kailangang ilantad sa mundo. Hindi lahat ng plano ay ligtas kapag napaaga ang pagsisiwalat. Ang Stoic ay marunong maghintay bago magsalita dahil alam niya ang halaga ng katahimikan. Sa katahimikan, nabubuo ang lakas na hindi kailangang ipaliwanag sa iba. Maraming nawawala hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa sobrang pagbabahagi. Ang maling salita ay nagiging pintuan ng inggit, panghihimasok at panghihina. Ang tunay na disiplina ay hindi nasusukat sa dami ng sinasabi, kundi sa dami ng pinipiling hindi sabihin. Dito nagsisimula ang malinaw na landas patungo sa maayos at payapang buhay. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang Stoic philosopher na si Epictetus ay nagturo na mayroon tayong dalawang tenga at isang bibig upang mas marami tayong pakinggan kaysa sabihin. Ang karunungan ay hindi sumisigaw upang mapansin, kundi tahimik na kumikilos. Ang ganitong pag-unawa ang maglalayo sa iyo sa mga salitang sumisira sa iyong direksyon. Sa video na ito, bubuksan natin ang 6 na bagay na mas mabuting itikom kaysa ipagsigawan. Hindi. Ito para sa takot kundi para sa malinaw na pag-iingat. Ito ay paalala na ang kapangyarihan ng isang tao ay nasa kontrol ng sarili. Kung handa kang maging mas maingat, mas matatag, at mas tahimik sa tamang paraan, manatili ka hanggang dulo. Number 1, mga plano bago pa man ito maging matatag. Ang mga plano ay parang binhi na nangangailangan ng panahon, lakas at tamang pag-aaruga bago tuluyang sumibol sa liwanag. Kapag masyadong maagang ibinahagi ang mga ito, nagiging bukas ang iyong direksyon sa panghihimasok ng opinyon at emosyon ng ibang tao. Hindi lahat ng nakakarinig ng iyong hangarin ay may malasakit sa kung saan ka patungo o sa hirap na kailangan mong daanan. May mga tainga na hindi nakikinig upang umunawa, kundi nakikinig upang magduda, manghusga o humila pababa. Ang isang Stoic ay hindi nagmamadali sa pagsasalita ng kanyang mga layunin at pangarap sa buhay. Mas pinipili niyang ipakita ang tahimik na resulta kaysa ipaliwanag ang mabigat at mahabang proseso. Alam niya na ang katahimikan ay nagsisilbing proteksyon laban sa inggit, panghihina, at hindi kailangang panghihimasok. Sa hindi pagsasalita ng plano, napapanatili ang malinaw na focus at disiplina sa araw-araw na gawain. Kapag ikinukwento mo ang plano, bago pa ito tumibay, nagkakaroon ng maling pakiramdam ng tagumpay. Napapalitan ang tunay na aksyon ng pansamantalang papuri at pagkilala na walang tunay na pundasyon. Unti-unting humihina ang disiplina dahil nagmumukhang may narating ka na kahit nagsisimula pa lamang. Ito ang tahimik na bitag na kinahuhulugan ng maraming tao nang hindi nila namamalayan. Ang tunay na pag-unlad ay hindi kailanman nangangailangan ng palakpak o pagpapatunay mula sa iba. Ito ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na gawain kahit walang nakakakita at kahit walang pumupuri. Ang katahimikan ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-iisip at mas malinaw na pagpapasya. Dito unti-unting nahuhubog ang tibay ng loob at ang direksyon na hindi madaling matinag. Kung ang hangad mo ay maginhawang buhay, matutong itikom ang iyong mga plano hanggang handa na itong tumayo mag-isa. Hayaan mong ang bunga ng iyong pagsisikap ang magsalita para sa iyo sa tamang panahon. Mas ligtas ang landas ng taong marunong maghintay at marunong pumili ng tamang sandali. Sa ganitong paraan, napoprotektahan mo ang sarili at ang kinabukasan na dahan-dahan mong binubuo. Number 2, mga kahinaan na ginagawang bukas ang sarili sa iba. Ang bawat kahinaan na basta ibinubunyag ay nagiging tahimik na pintuan ng pagdududa at hindi kinakailangang panghihimasok. May mga taong nakikinig hindi upang umunawa, kundi upang gamitin ang iyong mga sinabi bilang sandata laban sa iyo. Hindi lahat ng nakakaalam ng iyong pinagdaraanan ay handang umalalay o umingit sa paraang makabubuti sa iyo. May mga pagkakataong ang pagiging bukas sa maling tao ay nauuwi sa tahimik na pagsasamantala. Ang Stoic ay maingat sa kung kanino niya ipinapakita
ang kanyang mga sugat, pagod at panloob na laban. Hindi niya itinatanggi ang kahinaan bilang bahagi ng pagiging tao, ngunit hindi rin niya ito ipinapamahagi sa lahat. Alam niya na ang tunay na lakas ay hindi palaging nakikita sa pagsasalita kundi sa kakayahang magpigil. Sa pagpili ng pananahimik, napapanatili ang dignidad, tiwala at respeto sa sarili. Kapag labis mong ibinahagi ang iyong kahinaan, unti-unting nababawasan ang iyong paninindigan at kumpiyansa. Nagiging mas madali kang impluwensyahan ng opinyon ng iba kahit hindi ito tugma sa iyong prinsipyo. Ang emosyon ay nagsisimulang manguna sa direksyon ng buhay imbes na ang malinaw na pag-unawa. Dito unti-unting nawawala ang kontrol sa sariling landas at pagpapasya. Ang tunay na tibay ng loob ay nahuhubog sa tahimik at matapat na pagharap sa sarili. Ito ay ang kakayahang ayusin ang sugat at pagkalito ng hindi umaasa sa pansamantalang simpatya. Ang katahimikan ay nagsisilbing pahinga kung saan muling binubuo ang lakas at malinaw na pananaw. Sa ganitong proseso, mas nagiging buo ang pagkatao at mas matatag ang pagpapasya. Kung ang hangad mo ay maginhawang buhay, matutong piliin kung sino ang dapat makaalam ng iyong kahinaan. Hindi lahat ng taong nakikinig ay karapat-dapat paglagyan ng iyong tiwala at saloobin. Mas nagiging matatag ang tao kapag marunong siyang humawak ng sariling bigat at damdamin. Sa maingat na pagbabahagi, napapanatili ang lakas na hindi madaling maagaw ng iba. Number 3. Mga tagumpay na ipinagyayabang ng maaga. Ang mga tagumpay na agad ipinagsisigawan ay mabilis nawawala ang tunay na bigat, lalim at saysay nito. Kapag masyadong ipinapakita ang bunga ng pagsisikap, nagiging paanyaya ito ng inggit at hindi kinakailangang mata ng iba. Hindi lahat ng pumapalakpak sa iyong tagumpay ay tunay na masaya sa direksyon at pag-unlad na iyong tinatahak. May mga ngiting tahimik na naghihintay ng iyong pagkakamali at pagbagal. Ang Stoic ay hindi kailanman nagbibilang ng papuri bilang sukatan ng halaga ng kanyang ginawa at sakripisyo. Mas pinipili niyang manatiling tahimik habang patuloy na pinapanday ang sarili at prinsipyo. Alam niya na ang labis na pagyayabang ay unti-unting naglalayo sa disiplina, pokus at pagiging mapagkumbaba. Sa katahimikan, napapanatili ang balanse ng isip, gawa at layunin. Kapag inuna ang pagpapakita ng tagumpay, humihina ang uhaw na magpatuloy sa mas mahirap na hakbang. Nabubusog ang ego bago patuluyang tumatag ang pundasyon ng pangmatagalang pag-unlad. Unti-unting nagiging layunin ang pansin at pagkilala imbes na ang tunay na pag-abante. Dito nagsisimulang bumagal ang pag-akyat nang hindi agad namamalayan. Ang tunay na tagumpay ay tahimik, malalim at hindi kailanman naghahanap ng saksi. Ito ay bunga ng paulit-ulit na pagsisikap na hindi kailangan ipaliwanag sa iba. Ang katahimikan ay nagiging pananggal laban sa labis na kumpiyansa at kayabangan. Sa ganitong paraan, nananatiling matatag ang loob kahit may narating na sa buhay. Kung ang hangad mo ay maginhawang buhay, hayaan mong ang iyong mga gawa ang magsalita sa tamang oras. Hindi kailangang ipaalam sa lahat ang bawat hakbang panalo at pag-abot sa layunin. Mas tumitibay ang tagumpay kapag hindi ito inuuna sa salita at pagpapakita. Sa pagpipigil sa pagyayabang, napapanatili ang lakas na magpatuloy ng mas malayo at mas matagal. Number 4. Mga reklamo at pagdaing sa bawat pagsubok. Ang madalas at walang patid na pagreklamo ay unti-unting humuhubog ng isip na nasasanay sa panghihina at kawalan ng pag-asa. Kapag bawat hirap at aberya ay agad binibigkas, nagiging mas mabigat sa dibdib ang pasaning dinadala araw-araw. Hindi lahat ng nakakarinig ng iyong pagdaing ay may kakayahan o hangaring tumulong sa iyong sitwasyon. May mga salitang imbes na magpagaan ng loob ay lalo pang nagpapabigat sa damdamin. Ang Stoic ay marunong humarap sa pagsubok nang hindi ginagawang palabas ang sariling sakit at paghihirap. Hindi niya ikinakaila ang bigat ng sitwasyon, ngunit hindi rin niya ito pinalalaki sa pamamagitan ng paulit-ulit na salita. Alam niya na ang labis na pagreklamo ay naglilihis ng pansin mula sa malinaw na solusyon at aksyon. Sa katahimikan, mas nagiging malinaw ang susunod na hakbang na dapat tahakin. Kapag nasanay ang dila sa pagdaing, nasasanay din ang isip sa ideya ng pagkatalo. Ang problema ay nagiging bahagi ng pagkakakilanlan imbes na isang pansamantalang hamon lamang. Unti-unting nawawala ang lakas na kumilos dahil inuubos ito ng paulit-ulit na salita. Dito nagsisimula ang pag-ikot sa parehong paghihirap
na walang malinaw na labasan. Ang tunay na tatag ay makikita sa kakayahang manahimik. Habang patuloy na kumikilos at umaayos, ito ay ang disiplina na tanggapin ang sitwasyon at tahimik na ayusin ang mga bagay na may kontrol ka. Ang katahimikan ay nagbibigay puwang sa mas malinaw na pag-unawa at mas matalinong desisyon. Sa ganitong paraan nagiging kalmado ang loob kahit may mabigat na dinadala. Kung ang hangad mo ay maginhawang buhay, bawasan ang pagreklamo at dagdagan ang tahimik na aksyon. Hindi lahat ng hirap at sakit ay kailangang isalaysay upang tuluyang mapagtagumpayan. Mas lumalakas ang tao kapag hinahayaan niyang ang gawa ang sumagot sa bawat hamon. Sa pagpigil sa pagdaing napapanatili ang dignidad at malinaw na direksyon ng buhay. Number 5. Mga sekreto ng sarili na hindi dapat ibinahagi. Ang bawat lihim na basta ibinubunyag ay nagiging banta sa sariling kapayapaan at seguridad. Kapag ang pinakapersonal na detalye ay inilalantad, nagiging madali ang panghihimasok ng iba sa iyong mundo. Hindi lahat ng nakakaalam ng iyong pinagtatagong kalooban ay may malasakit o tamang intensyon. May mga taong nakikinig hindi upang umunawa, kundi upang maghintay ng pagkakamali at kahinaan. Ang Stoic ay marunong magtago ng sarili niyang kabutihan at plano mula sa mata ng publiko. Hindi niya ikinakaila ang halaga ng kanyang nalalaman, ngunit pinipili niyang itago ang pinakamahalagang bagay. Alam niya na ang labis na pagbubunyag ay naglilihis ng atensyon at enerhiya mula sa tunay na layunin. Sa pagpili ng katahimikan, napapanatili ang kapangyarihan at kontrol sa sariling buhay. Kapag ang bawat detalye ay inilalantad, unti-unting nababawasan ang pribadong puwang at kalayaan. Ang kalayaan ng isip at damdamin ay nagiging depende sa opinyon ng iba. Unti-unting nagiging mahina ang desisyon dahil may puwersa mula sa labas na nakaka-impluwensya. Dito nagsisimulang mawala ang direksyon at tahimik na kapangyarihan na dapat ay sariling pinanghahawakan. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang itago ang pinakamahalagang kaalaman at damdamin. Ito ay disiplina na hindi nangangailangan ng pagpapatunay o pahintulot mula sa iba. Ang katahimikan ay nagbibigay proteksyon sa sarili laban sa inggit panghihimasok at hindi kinakailangang paghuhusga. Sa ganitong paraan nananatiling matatag ang loob at malinaw ang landas patungo sa layunin. Kung ang hangad mo ay maginhawang buhay, matutong panghawakan ng mga lihim na may kabuluhan sa sarili. Hindi lahat ng alam at nararamdaman ay dapat ilantad sa iba upang maprotektahan ang sariling direksyon. Mas lumalakas ang tao kapag marunong siyang pumili kung ano at kanino dapat ipaalam. Sa pagpipigil sa pagbubunyag, napapanatili ang kapangyarihan at katahimikan na magdadala sa iyo sa mas maayos na buhay. Number 6. Mga tao na dapat iwasan sa iyong panahon at enerhiya. Ang bawat taong palaging nakakaapekto sa damdamin at isip ay unti-unting nagpapabigat sa landas mo. Kapag sobra ang pakikisalamuha sa maling tao, nagiging sagabal ito sa tahimik na pag-unlad at kapayapaan. Hindi lahat ng nakapaligid sa iyo ay may hangaring makatulong o magpabuti sa buhay mo. May mga presensya na imbes na magbigay ng lakas, ay tahimik na sumisipsip ng enerhiya at pokus. Ang Stoic ay marunong pumili ng mga kasama at pinipili niyang lumayo sa mga nakakaapekto ng negatibo. Hindi niya ikinakaila ang dami ng taong makakasalamuha, ngunit matalino siyang pumili kung sino ang karapat-dapat ng oras at atensyon. Alam niya na ang tahimik na pag-iwas ay mas epektibo kaysa sa paulit-ulit na pakikipagtalo o paglilinaw. Sa ganitong paraan napapanatili ang katahimikan ng isip at integridad sa mga aksyon. Kapag pinapayagan mong maapektuhan ng mali o mapanganib na tao, unti-unting nawawala ang kontrol sa sarili. Ang enerhiya na dapat ay gamitin sa pag-abot ng layunin ay nauubos sa walang kabuluhang alitan at emosyon. Unti-unting nababawasan ang focus at disiplina na kinakailangan upang makamit ang maayos at tahimik na buhay. Dito nagsisimulang maantala ang progreso at magdulot ng hindi kinakailangang stress. Ang tunay na karunungan ay makikita sa kakayahang pumili ng tamang tao sa paligid. Ito ay disiplina na alam kung sino ang dapat lapitan at kanino hindi dapat ibigay ang oras at damdamin. Ang katahimikan at malinaw na hangarin ay nananatili sa mga taong marunong mag-ingat sa sarili nilang enerhiya. Sa ganitong paraan, mas napapalakas ang loob at mas malinaw ang direksyon ng buhay. Kung ang hangad mo ay maginhawang buhay, matutong magtakda ng limitasyon,
sa mga taong pinapayagan mong makaapekto sa iyo. Hindi lahat ng nakapaligid sa iyo ay karapat-dapat ng iyong oras at emosyonal na puwersa. Mas nagiging matatag ang tao kapag marunong siyang pumili at umalis sa nakakasira ng katahimikan at focus. Sa maingat na pagpili ng kasama na papanatili ang enerhiya at kapayapaan na magdadala sa iyo sa mas maayos at maginhawang buhay. Ang kapangyarihan ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang sinasabi, kundi sa dami ng pinipiling hindi sabihin. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob, sa kakayahang kontrolin ang sarili at panatilihin ang katahimikan sa gitna ng ingay. Ang mga lihim, plano, tagumpay, kahinaan at presensya ng ibang tao ay dapat pinipili ng maingat upang hindi maubos ang lakas at kapayapaan. Sa bawat desisyon na tahimik at maingat, nabubuo ang isang buhay na mas matatag, mas malinaw at mas maginhawa. Ang Stoic ay hindi natatakot sa katahimikan sapagkat dito nahuhubog ang tunay na lakas ng loob. Hindi ang papuri o pagbatikos ang magbibigay ng direksyon kundi ang sariling disiplinadong kilos at malinaw na prinsipyo sa pagpili ng tamang salita, tamang hakbang at tamang tao sa paligid mo. Unti-unti mong makakamtan ang kapayapaan at kalayaan. Ito ang landas ng tao na nagtataglay ng disiplina, karunungan at tunay na kapangyarihan sa sariling buhay. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sa bawat hakbang na tahimik ngunit matatag, ang buhay mo ay unti-unti ring magiging mas malinaw, mas maayos at higit sa lahat, mas maginhawa. Ang kapangyarihan ay nasa pagpipigil, sa katahimikan, at sa kakayahang pumili ng tama. Sa ganitong paraan, bawat araw ay nagiging pagkakataon para palakasin ang sarili at paunlarin ang landas patungo sa tunay na kalayaan.